Pinagalitan ako ni mama dahil pinahiya ko daw siya sa kumari niya. Pinagtanggol ko lang naman ang asawa ng kuya ko dahil chinichismis niya ito na walang kwenta. Hi, I'm Venture at sa mga readers mo, tawagin niyo na lang akong Luningning, 19 years old from Bulacan. Last Sunday, sinamahan ko si mama sa palengke. Habang pumipili siya ng manok, may nakasalubong siyang kumari niya. Alam niyo naman sa palengke, mura ang gulay pero libre ang chismis. Sabi ni mama sa kumari niya, "Huy, Mare, kamusta ka na? Balita ko, teacher na yung anak mo, asensado ka na talaga." Samantalang yung asawa ng anak kong lalaki, nasa bahay lang, hindi man lang maghanap ng trabaho, nakahiga lang siguro buong araw sa bahay nila. Napatingin agad ako kay mama kasi sa isip ko, yun talagang bungad na sasabihin niya. Alam kong stay-at-home mom si Ate Rochelle, asawa ng kuya ko, dahil kakapanganak niya lang last year. Siya lahat gumagawa sa bahay nila, siya ang naglalaba, nagluluto, naglilinis at siya ang puyat gabi-gabi sa pag-aalaga ng pamangkin ko. Pero sa tono ni mama, parang wala siyang ambag, parang pabigat lang siya. Dinagdagan pa niya ng, ang anak ko, engineer yun. Tapos ganyan lang mapapangasawa niya? Tahimik lang akong nakikinig nung una, pero nung umoo pa yung kausap niya at nagsabing, "Hay naku Mare, sayang nga ang talino ng anak mo, bakit hindi na lang sila nagkatuluyan kasi ng anak ko?" Pagkarinig ko yun, sumingit na ako sa conversation nila. Sabi ko, "Mama, trabaho din ang mag-alaga ng bata, hindi po yun pahinga. Tsaka auntie, hindi po siguro sila nagkatuluyan ng anak nyo kasi iba po ang pinili ng kuya ko at pinili niya po yung taong gusto niyang makasama habang buhay." Hindi nakasagot yung kumari ni mama sa akin. Sinabi niya lang na mauna na daw siya dahil may bibilhin pang isda. Yung nagtitinda nga ng manok na pahinto pa. Tumingin sa akin si mama na parang pinahiya ko siya sa harap ng lahat. Private conversation ito. "Bastos ka na talagang bata ka," sabi niya. Sumagot ako kay mama, "Nasa gitna tayo ng palengke ma. Ang bait-bait ng asawa ni kuya tapos ichichismis mo lang siya." Hindi na siya nagsalita hanggang makauwi kami. Pero bilang kapatid ng kuya ko, nakita ko kung paano nahihirapan ang mag-asawa sa pagpapalaki ng anak nila. Nakita ko kung paano magpuyat si Ate Rochelle. Nakita ko kung paano nagtitipid ang kuya ko para may pambili ng gatas. Alam kong hindi madali ang sitwasyon nila at alam kong unfair ang mga salitang binibitawan ni mama. Pag-uwi namin, sinabi ni mama sa akin, pinahiya ko raw siya sa labas at sa susunod daw wag akong sasabat sa usapan. Ngayon, ako ang masama sa bahay dahil kinampihan ko raw ang asawa ng kuya ko. Pero mas nakakahiya para sa akin ang paghusga sa isang babaeng ginagawa ang lahat para sa anak niya. Hindi ko kayang manahimik habang minamalait ang isang nanay na halos hindi na natutulog sa pag-aalaga ng bata. Kung masama na ang pagtanggol para sa isang nanay, edi ako na ang kontrabida, pero mas pipiliin kong sumagot kaysa maging kasabwat sa paninira. Hindi ko pinahiya si mama. Siya ang pumiling magsalita ng ganon sa kumari niya. At kung may napahiyaman, konsensya na niya yon at hindi ako.